nagpabilin ang grasya sa Ginoo, nagpabilin ang hugma sa Diyos. Hallelujah, praise God. At pinakanamin ko na kauturan, praise God, kung magpabilin ang abang kaangkla atong paligid. Salamat sa Ginoo. Nagablasa sa amo na sa pinansyal, praise God, maayong panglawas, praise God, hallelujah. May magpipila ka mga ubo, pero salamat, praise God, hallelujah. Pangunang balatian, hindi kamatayon ang patulungan, kundi mga warning sa Ginoo para magpatutong patas pagkalagay sa pagbuhay ng Diyos. Kaya nga pagbuhay ng Diyos, ang lumayan sa Ginoo, salamat. Praise God. Isa pa rin ay mga pagpasalamat sa Panginoon. Praise the Lord, everyone! Praise God. Alam ko ito rin kayo, basta nalang tingog. Amen. Ako mga igsoon, praise the Lord. Nagkuba-kuba akong lughan. Tuod sa dako, kaya na akong pagpasalamat na sayod ko. Nga nasayod ko sa kahintang ni Irwin dito sa bukid. Daghan ang utanan ako kung kumusta na sa Irwin. Salamat kayo mga igsoon sa itong buhay na Diyos. Na siya na natubag sa atong mga pag-aampo sa gibati ni Irwin. Sa pagbayo na ko nito, naingo na si Julie nga si Irwin ko no, nanugo na. Kailain daw yung pamatyan, kay taas yung sugar, yung kidney, murag halos ang sunod sa yung lawas. Adunay gibatyan. Ug akong
no? Dahil po siya ang Diyos na nagpaminaw sa mga pag-ampo sa mga katauhan at nag-aayos sa mga kalagyan, praise God. O sige ngayon, praise God. Bawal na ito naman na pasalamat, praise God. Announcement like karong Friday, praise God. Ato na overnight shade prayer din sa simbahan, praise God. Sa PM, sa drila sa simbahan, praise God. Akong ginadasig o haga ng tanan ng praise God na mag-isa kita sa mga pag-ampo dahil sa mga Diyos, praise God. Kaya isa pa sa mga testimony, no, matugan nato na pinaagi sa mga pag-ampo ang mga utang, praise God, inahada sa mga Diyos, praise God. Kung isa lang ganit, kung kita na nag-ampo sa itong kapatid mo, how much more kung kita tanan mag-anusa sa pag-ampo ng Diyos. Labaw na pag-inawa sa itong mga pag-ampo, praise God. Sige yun, praise God. Bayan ko, dagat pa mga pasalamat. Praise God. Karon, kita sa agaw pamina sa mga pasalamat. Testimony sa itong nakaisunan. Then, we pray na sa sunod na mga higayon, kita na po ng mga ating doctorate mo, praise God. Magpasalamat, mag-testify sa kaayos ng Diyos, praise God. Sa sining higayon, ako niya temporary close sa ating mga pasalamat, praise God. Ako niya at manaw sa sunod na bahay sa itong kanina. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Magkaroon magkakita sa gampo sa mga prayer request natin sa ating kinabuhi. Dabaw na sa tanan ang prayer request sa mga kaigsunan ako niya nagkinangan sa prayer sa iyong kinabuhi sa healing. Bago ko mag-start, may pagkabasahon ko na verse sa Mark chapter 5 verse 28 sa NIV version. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Amen? Praise the Lord. So, pamilyar naman ta sa kinabuhi sa kababae. Kung sa din is, mayara siya tissue of blood for 12 years. Kung sa din, hindi mo niya tanan, palapitan niya na tanan, pero wala siya naayo. Until he met Jesus. And Jesus healed her. Subong nakagawon. Let us pray for Sister Titang Librado for complete healing. For Sister Lovelyn Bucauco, complete healing. And Brother Erwin Paikan for complete healing. Samtang akong ginamit yung tanan sa Pagkalindo. Ligin ko pag-ampong sa atong mga kaigsunan na nagkainahanglan sa healing sa ilang kinabuhi. So, let us pray. Oh God, glory, hallelujah, Jesus. We're so thankful, oh God, for this wonderful morning, Ginoo, hallelujah. Ako ang pasalamat, Ginoo, hallelujah, sa tanan ng bihata, sa among kinabuhi, Ginoo, sa matag adlaw, Ginoo, hallelujah, Jesus. Iyari kami, Ginoo, hallelujah, sa sining kaganon, oh God, nagapahangyo, Ginoo, sa imong gahong, Ginoo, hallelujah. Imong pagpalangga, Ginoo, hallelujah, Jesus, sa among Ginoo, hallelujah. Bisan pa sa sining kaganon, oh God, hangyo sa among mga kasing-kasing, oh God, ikaw gid maghahatag, Ginoo, hallelujah, Jesus. Bisan pa, Ginoo, kay Sister Titang Librado, Ginoo, hallelujah, Jesus. Kabalo ko, Ginoo, hallelujah. Balan mo ang iyang mga paghangyo, Ginoo, sa iyang kinabuhi, O God. Igahatag ang iyang mga hangyo, Ginoo, hallelujah. Ihatag ang complete healing sa iya, Ginoo, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Bisan pa kay Sister Lovelyn Bucauco, Ginoo, hallelujah. For complete healing po, Ginoo, hallelujah, Jesus. Ikaw maghahatag, Ginoo, hallelujah. Milagro sa iyang kinabuhi, Ginoo, hallelujah, Jesus. Nga mahimo siyang magamit pa, Ginoo, hallelujah, sa mga adlaw sa iyang kinabuhi, Ginoo, hallelujah, Jesus. Kabisan pa kay Brother Erwin Paikan, Ginoo, hallelujah, Jesus. Ikaw gid mag-bless, Ginoo, hallelujah, Jesus. Hatagi sa milagro sa iyang kinabuhi, Ginoo, hallelujah, Jesus. Ihatag sa iyang complete healing, O God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Ginoo, dako mo pasalamat, Ginoo, sa tanan-tanan ng gihatag sa mga, Ginoo, hallelujah. Kabisan pa sa mataghangyo, sa matagkasing-kasing iyara niyo, O God. Ikaw gid mag-bless, O God. Ikaw gid maghatag, Ginoo, sa blessings, Ginoo, hallelujah. Ginoo, hallelujah. You're the King of Kings, you're the Lord of Lords, you're the Alpha and Omega, you're the beginning and the end, Ginoo, hallelujah. Jesus, hallelujah, Jesus. Tanang paghangyo, pagpasalamat, pagdayi ka mong lamang ginabalik sa iyong maghanap pangalan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Pwede
Sino mo? Praise God, hallelujah. Magasingit ang tanan ng Biblia sa tubig nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God, no? Magkaroon na kayo na ito. Magkakuha na itong tithes and offering. So, pinangit ko mo na sa pagtindog at magkakuha na itong offering. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, God, Lord, thank you, Lord, for this wonderful day and God, sa mong kinabuhi, O God, Jesus. Salamat, Lord, sa blessings and bihatag, O God, Jesus, sa amuha, Lord Jesus, sa mga negosyo ng O God, Lord, Jesus, na sa mga pagspelo, O God, Jesus. Lord, ikaw ay magkapaday, mag-bless sa negosyo, sa matagusan, sa inyong katawhan, O God, Jesus. Ikaw ay mag-pour out, O God, Jesus. Ikaw ay mag-anoy sa matagusan sa O God, Jesus. Ikaw ay mag-gamit sa O God, Jesus, sa matag-adlaw, O God, Jesus. Ikaw lang kita mong ginoo, O God, Jesus, na balik ang sa Jesus. Kaya sa inyong pangalan, in Jesus' name, Amen. Praise God, samtang ka maghahalad sa inyo, Lord. Huwag kami maghahalad sa buhay Diyos, sa pagkamaayon na sa kong kinabuhay mo, at ang mga tao, busan.
In your presence, feel
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga isa, palapakan natin ng Ginoo. Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! We have overcome the world. Yes, Lord. Because apart from you, we can do nothing. Hallelujah! 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 Praise the name of Jesus! Hallelujah! 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 As you remain standing, if you have your Bible, you can open it. To Mark 16, verse 15 to 20. It says, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and be baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will place their hands on the sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his words by the signs that accompanied it. And in Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. And then finally, the last verse, Hebrews 11:39. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Ito ko natin na lumaulo. I ask Pastor Noah to pray for our word and sa tanan nga kayo sa Ginoo sa atin. Kani mo amahan, mapasalamaton kami amay, sinigagahon ka. Ang imong pulong binasa sa mong taliwala, imong pulong inihugan ng daan o Diyos. Inihugan mo ang apil sa imong kubos alagad, hallelujah. Magawali sa imong pulong, sinikagahon, si Pastor Danilo Franco, Dios, hallelujah, magadala sa imong pulong, Ginoo, dala ang revival, siningadlaw, dala, hallelujah, ang kasagutan sa among mga pagpanginahanglan, o Dios, hallelujah. Aglihan mo nga mong iglulong mo nga mong kasing-kasing, o Dios, nga sa diin, hallelujah, bukasin ni Ginoo nga magadawat sa dagko mo nga panalangin, o Dios, hallelujah, sa dagko mo nga pag-ayo sa among kinabuhi, o God. Dalaygon ka sa walay katapusan, amon ka ginagnalis, nga ginapasalamatan, sinikagahon, bangod ikaw ang Dios nga naginusara, hallelujah, nga tag-iya sa amon kinabuhi. Amon nga malikya imong pangalan, in Jesus' name, amen. Amen, amen. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah! Praise the name of Jesus. You may be seated. Thank God for una sa tanan, sa iyakayo sa kinabuhi. And also, sa aton nga men's rally, pasalamat man ta. Last Sunday, pasalamat man ta sa gibuhan na tawag sila. Father's Day, kailan niya maayo, mabasa ko dito. Faithful, ano ba ito? Admirable. Siguro pag admirable, medyo bigano na dito. Ibalan mo, siguro ang admire ko kayo sa akong kinabuhay nga akong bata nga lalaki, no? Our oldest or eldest son. No? Pagkutang, pag-aral sa balay. No? Kaya ko
magsilingan si Michael nga, Mami, nasihan mo. Tawagas ko yan. Pagkatapos, tapos na. Kuya! Kuya na lang. So, mga gano'n, kay mga bata, mga mayong naran sa church. Wala hindi lang ginakuha ng sugo sa Ginoo nga obey. Tanan siguro to, admirable, leader, handsome, hindi ka madulat. Pero, pag siling mo nga nanay, hindi mo ganun siguro tanan. Tanan na, ma-erase. Atong tanan dito, nga dito. Kaya nanay, amo ang batas sa panimanay. Law. Kasi ano ka pagkamahal na, kung hindi gusto sa nanay, wala kami mo. So, ang nanay ka mo susunod. So, we thank God, silingan sa ating kinabuhi. Silikuan mo ang kawali man, kaya ang pagkawali ito sa may sarangli, aral na tanan, aral ng pulong, aral ng grasya, no? Aral ng gugma, kagaluhay, ang Holy Ghost. So, kaya po ang ulo ko, ang nag-run out yan kagabi. Sa nag-run out kagabi, sige na katindog ang bata ko, manghihi. Isa na pa kami ito, manghihi naman. Asa na po tayo siguro launa? Alas 12. Kailan siya diba suka. So, it really disturbed us, kami ng mag-asawa. Kaya sinin ko, dapat makamukta pa ko ng stress, kay mga muyong pa ko, kay mag-fasting pa ko, no? Pero 5 o'clock again na nakamukta ako. Pero one of the ngayon yung ipalimtan, although namin nilang pero the word invitation. So ang Diyos, naglakad dito sa unahan, after He worked and He healed thousands of people on that time. Tapos, He looked for a solitary place, He go in the other side. Di ba? Galilee na siya eh. So, lawak, pero dagat. Pero, nakaaral na siya sa sulod. So, dito siya naglakad. And then, gusto sa mga disciple na magbalhin. So, kung magbalhin sila, dito dapat sila sa ruta na kung sabihin, ang Ginoo, kaya paano makipag-meet sila dito. Pero gusto nila dito sa lapit, kaya makaabot tayo sila sa may baybay. So, wala. Gusto sa Ginoo na mag-meet sila dito sa lugar na kung sabihin, na iya gusto. Pero naglayan sila sa dalan. Amo na sila isang preacher, may arak invitation na Ginoo sa ila. It means there is an opposing power or will that they cannot go dito sa baybay, Alam na sila pero sa tunga. And then, mismo ang Ginoo, nakita sila na hindi sila napalapit, naglakad ang Ginoo sa ila, kaya naglakad sa ibabaw sa tubig. So, mula sa ating problema, ang naman yung mga problema nga atong adlaw, problema nga gamay, problema nga talagko, problema nga gawing action ka na, problema sa kwarta, tanang-arat ang hindi ang kalibutan. Pero that is only an invitation by our God para magpalapit ka sa iya, para mag-meet ka mo naman. To build again His connection or His, what we call relationship. Itawag ka sa Ginoo not only to save you, but to have a relationship with Him. Ang mga pinag-importante, maski ng pakasal mo, kung hindi tayo ang relasyon nyo, wala nang yapong pulos. So, madali naman magpakasal. May ka lang sa bahay na, kung gusto mo, pakasal mo. But the very difficult one is to have a healthy marriage. Kaya wala sa may makabuhan sila, kundi ikaw. The government will provide a free school, just like
kung gusto mo magmayuan ng iyong business. Mo man sa pagpangalanan. Dali lang mag-praise the Lord. Dali lang mag-amen. Pero, kung gusto mo na malalakagin sa kaharian sa Ginoo, depende yapon sa iyo na. Ikaw yapon ang may dako na pagbuhaton sa sinakabutan. Amen? Amen. So, I'm gonna preach to you today, this morning. Sinig ko kanina araw na tanan. Pero ang tema gali na dumduman ko, it is about sign. Sign. That is our title, Sign and about the truth. The sign and the truth. Okay? Amen? Are you happy? Amen. Ako hina, when I pray, lakad ko diri, nabutan sa una ko, nga baskin sin o pagwak ko sa kwarto, hindi ko sa pahon. Amo na nga, pagwak ko sa kwarto, sige lang ko sinyas. Kung isang makapal ko, pero mabalik na naman. Siling ko, ang siya ko tulog. Sign language. Ipalapit si Pastor Noah, oo lang ko. Diyan ko, basta maaking sila ng tapon. Siling ko, ang muna yung siguro magdabog-dabog ang asawa ko kay ano ka sa ata kaya wala ko doon libutan naman. Wala ka ko nagmuno sa iya ang sa sarili na mo. Sa kasal 18 years na. Ano plano niyo? Sino nagantos? Ha? Siling sa preacher, panabot niyo sa balay, ang sahod niyo ang inyong sawa. Kung siya ang cross sa kinabuhay niyo. Pag-abot ka sa balay, wala. Hindi mo itong sugin. Natingala siya, sabi niya, sa sunod ng mga aga, no? Galing sa gabi, nagaling mag-abot. Bahay ng Ginoo. Wala na yung tapos sa gabi. Praise the Lord. So it is about faith. It is about sight. Pero wala na balan. Sa una, every time, magbukan sa una ko, kaya mo maniagin na siling sa kadamuhan, napapatiyan ko, nga ang sight, hindi tayo. Kaya naman, ang nangayo sa sight, na matapos na ang uli na adlaw, ang mga skriba, kaya ang mga nagapamangkotan sa Ginoo, ang wala iyan sa Ginoo, ang nagapangita sila sa Ginoo. Kung ano ang ilan, no? Ano ang ilan na ma-cause or probable cause para katuhan siya, para patulong siya. Pero may ara galing na sign. Bisan pa man sign of a token, which is the rainbow. It is a sign also. And also, siling ni Jesus Christ to our passage for this morning. He said to them, go into the world and preach the good news to all creation. Muna nga, I pray and sustain ko sa Ginoo kay Lamon ni. Whoever believes and is baptized, that is the very most important one. So, talang yung mga na-baptize, mag-say, Amen. But whoever does not believe will be condemned. And this sign will accompany those who believe. May ara galing na sign. Ang sign, in my name, they will drive out demons. They will place hands on the sick people, and they will get well. So, minana ba na, sa ibang na gospel, na kung saan they will receive the Holy Ghost. Amen. So, amo na importante gali ang pagwali. Amo na ang tanan na blessing, ang tanan na pabor, kung ano man ang nabatunan mo, nga healing, subong kaadlaw, or sa una pa, it is because of this practice of our Lord Jesus Christ. Every time na may araw mag-ayo, diri ka balik na pulong. Ang ilato, diri ka
sila ginamit. After the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven and He sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed. Wala nila tinambal ko sign, pero confirm niya sa atong subok. Everybody say, confirm. His word by the sign that accompanied it. Alam mo, pasalamat ko kay Sister Cara, iambal na. Nawin lang ang mga butang. Lamang ko kitawag na. Pero iambalan ako ni sa asawa through our teacher Melody. Nagsulod ko nila sa national ng tundo. Ngayon, wala na tayo sa binabalaan sa matulo-tundo. Pero, as we preach the Word of God, na itong dumaan ko nga akong nanay galit, Isra. Sa unang na panahon, siya lang ata ang master teacher or duwa sila. So, he was invited by Mrs. Cassis. Mga brilliant, mga excellent. So, namang-eskwela sa Bukidnon. Pero hindi niya gitawag for 3 months. Kaya mapabayaan niya kami. So, silid niya, okay na ko. Because the salary of the principal, ang akong salary, paliyo lang. Mas okay pa kay aral lang mo sa advisory. Wow. Una din ang pamilya. Pero, madamo sa pikawayan, o tanan ng eskwela ito, kung gaano ka istrikto ang ako nanay in terms sa pagtulog. Basketball na mo, first honor sa grito, pag-abot sa iya, basketball ka, 4 ka din. Wala kang timo na. Basket ano ka pagkala ko, kung makakit siya, ang pakunay niya. Kung may alam man pag-abot sa mga tawag sila sa December, amen, ang tawag sila, Christmas party, isang tayo di pamantong ka, ang ano lang daw na, binapay, ang tawag sila, Bihon, sa classmate ko kay Bihon, wala ka sa iban, ginamulong-uluhan, kay Bihon, matakaan na lang na tayo. Linya, yun, ang singko mo, kulit na. Isa naman kadulaan sa kanya sa iban. Amo din siya, grabe. Muna nga, pag silin mo nga mamprang ko, arangin na ang pagka-estricto. Hangtod sa ako. Lasang adlaw. Sige ka. Kayaw-yaw. So, pero, amo na ang maayos sa Ginoo. Amo na ang Ginoo, grabe niya kung siya maayos sa atong kinabuhi. In terms of His words, istrikto niya kung ang Ginoo. So, ari ang mga sign in times of Peter. Because Jesus now ascended to heaven and sit at the right hand of God. So, sila na daw na mamuhat. Amen. So, sa pagmuhat nila, when they preach the word, ano nagkakatabo? Ara ang sign. So, makita natin ang sign. One day, at 3 o'clock in the afternoon, we can read it in Acts chapter 3, verse 2-10. Peter and John were on their way into the temple for prayer meeting. At the same time, there was a man crippled from birth being carried up. So, buti yun, no, lupok siya. From birth, ginapit-pitan siya. Kaya naputang dito into the front of the temple gate. The one named Beautiful. Amo na ito kayo takip, pero beautiful ang gabang. To beg from those giving, going into the temple, when he saw Peter and John about to enter the temple, he asked for a handout. He asked for something. Wow. When he saw Peter,
straight in the eye and said, "Look here." He looked up, expecting to get something from them. So muna kamayo Ginoo, sa panahon na naglakad na sila, kang nagwali sila sa mga pulo. Sila lang sa sila na lupog, na hindi makalakad. Sila niya, Peter said, "I don't have a nickel to my name, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth." And then sila niya, "What?" Wala kayo namumuyong ito. Wala kayo namumuyong itong tao ito. It is because of what? It is because of the Holy Ghost that they received in the Pentecost day. When Jesus ascended into heaven, hindi man natugay. Mga pilalang nga kay naglaw. Kay silid niya, "Go or went or go to Jerusalem." Kamulatan niya ko dito. And then, the time of Pentecost, when they feel the Holy Spirit, tapos nabuhat sila, gipakita sa Ginoo, gi-confirm sa Ginoo. That's why Peter and also Apostle Paul, wala na yan. Baskin sino para maayo ng evangelist or preacher or pastor, wala na yan. Mabalaan mo na ara sa church, ara sa sinagkatao, ang grasya sa Ginoo, ang Holy Ghost sa Ginoo, kung mag-abot ang ina na sign. Every time nagawali din ang mga pastor under sa Pentecostal church, mag-ara din nag-aayo. And that is the sign that Jesus is here in His place. Treasure in your heart. It is because of the Word of God. Wow! Hallelujah! Sabi dito kami sa nasyonal, perte ka kapoy. Perte ka kapoy, nga perte ka namin. One time, nagsulod ko, wala ko sila sa GC ko. Pagsulod ko dito, punsa na ako ng asawa. Dahil yung nagsulod ng isang lalaki, dako ang lalaki, kang nagtulog. Nagtulog, nagpuplat niya matara, nagtaray yung mga dua. Nagsulat na lang yung mga mata. Medyo nagtaas ko, tudlo lang mga tudlo, pero kasiga ang kasiyan. Kundi ko man siya makita sa guwasman o sa gate, ang akon mata hindi mahulog. Ginagtanaw din siya. Silid ko, Lord, ano di ba? Dapat, tagahin mo kayo kung ano ang dapat kuhaton ko. So nag-pray ko. Sa nag-pray ko, ay silid ko, base magdugay ang akon katanaw sa iya, kanang katon niya ko, tapos, di yakon ko yung hindi. Anak ko dahil sa unang. So, silid ko, Lord, ano ba? So, pagtanaw yun iwan sa akon, nangilay ko. Umpisa sa to, igo na kami diba? Amo na kanina, magpailog lang ta. Sa panahon na nagawali, no? Ang atong mga kaupdanan dito kami, may araw nag-question. Sa nag-question niya, ang gihapon niya, puno ang gihapon sa Ginoo, which is tama. Kaso lang, wala na condition ang atong heart sa sinanabutan. Wala na kapalagang. Nagtindo ka ako na sawa, nga daw hindi niya mabalaan, daw ang uso niya, nga daw hindi mo na daw ano ni, daw mo niya nang iyan ako na, ano ni, sumaghanay. Hindi ko pala. Pero sa sulod ko, every time ka nakagin ito, hindi padre! Ano ba? Ano niya utok? Sino ko masunod na dito? Pagsunod ko dito, wala pa akong partner ng tawag ko. Sino ko? Oh, okay sir. Sino ko? Ano yung mga sili? Siya na yung muna yung tawag ko. Sa tawag ko siya, nag-ambal siya, amunihin mo na. So sili ko, palakpakan na doon. Si Juan. Palakpakan sila. So, umpisa sa to, na-break ang inanaw na una. So it means, wala sa kahinder o barrier. Ngayon mo na eh. Sunod ko kay Pag Michelle,
Counseling. Sige ko, counselor naman. Ilan mo. Pag-abot ko dito, tingin na dumduman ko. Arang giling na sa inyong dugo. No? Ang laing-giling mo na sa room. Sinig ko, kamo naghandal sa akong sinig. Nga mo ni oras. Kagawala ko pamate. Ano ang ato na discussion na ito? Pero word of God, yan kaya kung hindi, maisip ko sa 5. Sa 2. Kaya hindi mo naman ito. Dapat pa rin turog. Sige, kamo nag-request naman. So, pagtapos sila, okay. Kaya nga man, sometimes, ang ulit na ay para may arang respeto. Mabalik na nila kung diin sila maglugar. Ibudlay man kung perdi may connection. Kayo isa, tawpon ka na lang kasi kadali-dali, di ba? Pero sa ato, kami ko ngayon na. Dito lang, ito. So, school institution siya. So, sa kinambal ko, kung ano gito ang problema? Ang problema gali, ang electric fan. Kaya kumapon, nag-init. Sabi niya, sir, kung isang aga sa nila, electric fan dito, kumapon rin naman ay. Sabi ko, nagkiproblema nyo. Wala ko sa posisyon sila. Wala ko sa posisyon sila. So, hindi ko mag-comment nila. So, may arapan niya PTA, may arapan niya government. So, it is their rule. So, pinapasalamat na kay sa Friday, previous, that is the last religious convocation, atong mga magaling sa eskwela, sa room, sa pamilya, sa pergora, sa Rivera, sa madamo, ano ikuhan sa Ginoo? Nagtaliksik. Sa nagtaliksik, dito na sila, istorya na rin sa buong. Asa na talaw na. Istorya na, damo, kung isa mo, makita mo ang Catholic, grabe sila ka mo. So dito kami, sa nagulan, medyo nabuka, ang danan na dito nga nagasimba na itong mga magaling sa klase ng palapit dito sa aton palimbaho. Hindi na sila nagpalapit na ginahibig pa sila pagkatapos. Because they fear the presence of the Lord Jesus Christ through His Word that He preached by our very own Pastor Nick. Basta sa mo galing na kabutang, gabutgit, naara ng galing sa nagpusuan mo, na kung makita mo ang ibang galakad dito, galakad diri ang aton. Kung gusto mo lang malakad dito sa gate, kasi kanon na dito ka magsita, o hindi lang bawal, sige na kung pamayin-payin nito. Mahayo man, mahayo ginagino. Ang tanan, gusto niya mo magsimpan. Kaso lang, medyo mauyan sila. That is how very important the Word of God. It is not only by preaching the Word of God. Even Jesus Christ preached His words. Pero ano ang ara sa ito niya? Prayer and then ang ilan na servisyo. Servisyo pag nalipat ko, ayawan ko makita. Nabasahan ko. I think it was the wife of Hildias na naghahatag financially. Na kung siniin si Jesus Christ, kung ano ang aral nito para magpakaon, para mag-serve sa ila. Ang una, ang ilan na bugaton, hindi lang sa, especially, dili lang sa Sibat, to our Pastor Neil Cuesta, and to our God, kung gusto niya mag-intra. Amen. Baski mag-5-5 lang katanan. Kapag-abot sa palimbaho, in God's grace, kung mapadayon pa yan, kang nagsimba nito every third Friday of the month.
ano tawag sila, anuskando, kami pakaon sa ila, that is a big ministry. Kay siling ni Paul, kay Timothy yun. Even though, Timothy, you are very young, youth ka pa, pero Paul urged Timothy to become a pastor. On that time, gusto niya na mag-pastor si Timothy. Wow! Pero, sige Paul, hindi mo sila dalon sa pagtipate about telling about how good, about words. Kundi, dibatihon mo sila pinaagi sa pagtrabaho. Amo na, pag-abot sa ministry, kung ano may ihatag mo. Kailangan! Because I believe, ako, wow, iba utang. Pasalamat ko sa Ginoo, kaya kitagaan ko sa license. Anytime ba singkwakon, wala ko yung problema. Di ba? Wala ko yung simbahan, wala ko yung membro. So, siling ko, okay mo siya. Kailangan kung maglagay ko sa tindahan, malakad ko sa tindahan, pwede mo yung mag-short. Wala kang may mag-condense ako, wala akong membro. Pero, nauna-una ko, as being a leader, just like sila yan, ang mga leader, dapat sila, amugin na sila magpustura because they were a leader. Pero ako hindi. Pero mali ka dito. But I thank God, even though sometimes we fail, but because of the grace, sabi nga kanina, the four anchor, the grace, the love, and the Holy Ghost. Pananakton mo lang gawin ng Ginoo. Amen. So, galing ka. So, that is the best. If we will go into what? To preach the Word of God. Besides the sunod, sa tanan ng mga men, sa tanan ng mga youth, sa tanan ng mga elder, buhaton na. Hindi bugat na. Na magpakaon sila dito. Kung dito makita nila, hangtod tanan skulahan na yung imbitahon ng kaslan. Dira mo makita na siling ko gani, wala nang usang rule, pero kinakaptan ko lang na hindi ko magkabuhi. Now, about this Word of God, twice na ginambal ko sa inyo, that is a vision na nagalakat si Pastor Nel, kasunod ko. So, buot sa ganon, in my own opinion, in my own observation, I will apply, I will apply na magpupunod sa iya about this ministry. Amen. So, muna, napadahayo lang tayo. Kay saan itawag na sa Ginoo, wala naman na sa ibang pangabutan, wala na sa pinakamaayong pangabutan sa atong kinabuhi, kundi ang pulong lang sa Ginoo. Sometimes the people outside will say, ang iyang malay, nagdibinon si John Regala, nagsiling, na nakapunta siya sa 15 million. Pero, kung ikumpara mo sa kay King Charles, sa monarchy, dito sa England, pila ay ka-billion to ang ilang kapalasyon. Kagabi ko, ako na ang pinaka-grabe kamahal na butang, hindi pa din alam magaling sa California. Pero anong gusto sa Ginoo? Because of His Word, because you've been baptized in the name of Jesus, kan ginpadayan na sa Ginoo kung ano ang imo maabutan for the next Jerusalem. So nakita ni John na nakapanawag ang New Jerusalem na grabe ka na ko kasudan. Kung nakita niya, nagabanahan according to Revelation, sa nagabanahan, nakita niya, it is a huge diamond. Na ang nagabanahan sa sina ng New Jerusalem, na kung sa rapture, makanakat ka, makaupod ka, kaginaan aton,
ano ayan kanak ko ang gate? Dahil magandoy ka sa perlas. Kang ang gold dito, kang kinatapakan mo, according to the revelation, I think it is in 21. Ang gold rin, yellow. Dito, it's just like a crystal glass. So, kung saan pa, ang gold din, tigil. Crystal, transparent. Ako na nga, kung magkaykay ka dito, kita ka lang yapon. Transparent mo. That is the place that God wants us na maistaran. And the very center of that city is Canaan. Where the presence of God dwells. Ang tanan kabutang, ara na sa iya, wala na pagkautan. Wow, wala na sa adlaw, wala na sa bisan ano pa. Ang tanan na butang, ara na sa Ginoo. Wow, kang ang tanan kayo na butang, kinang-kinang. Nakita ko sa diamond, ibaklang sa akong sasawaw sa ulan. Karoon lang na ito, ba't nila ito? Pero nakita dito sa original na diamond. Kita ko sa diamond eh. Iba low grade. Abi na ito diamond inadala na ito, high grade na. Itan sa mga business. So, gipakitaan ko sa asawa ko sa singsing na puno sa brilyante. Kita ko, grabe! Nag-ano kita karing ko. Kung ina-ina lang mo, sulod sa bulsa mo. Pero ang unang how precious ang gihatag sa Ginoo sa aton nga puluyan. Amen. If we faithful and believe into His words. Okay? Kamamuhan ta. So, sinig ni Peter, I don't have a nickel to my name, but what I do have, I give you the name of Jesus Christ. So, ano mayroon ka? In ourselves, they should serve as a challenge to all believers in Jesus. What do we have? Obvious. The name of our Lord Jesus Christ. How you will going to maintain kung ara ka man sa pain, may sakit ka sa imong business, sa imong kinabuhi, in your family, kung ang sakit may ara maintenance, kung diabetes may ara maintenance, kung high blood may ara man, itropunol, tinulol, tanan-tanon. Pero gusto mo magmaiwan ng imong kinabuhi. Your marriage, your business, it is about faith. You maintain your faith unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Amen! So anong dala-dala lang, Peter? The name of Jesus Christ. So, hindi na even Peter, shadows, heal sick people. In Acts chapter 5, verse 15 to 16, those who put their trust in the Master will add right and left, men and women both. They even carry the sick out into the streets and lay them on the stretchers and backgrounds, hoping they would be touched by Peter's shadow when he walked by. Wow! Only the shadow of Peter. That is an extraordinary miracle. Pag siling mo milagro na yan, di ka mabalik. Pero pag siling mo extraordinary, wow, sobra pa. Amo na, siling niya sa ato nga mga puno. Kung iayo ka na sa Ginoo, kung itawag ka na sa Ginoo, kung iayo ka sa Ginoo, siling niya, in Philippians
nakaramag daw kay sininya ayuhon niya din ka. Ihatag niya din sa inyo. Ang iumpisahan niya, tapuso niya din sa imo kinabuhi. Wow! Di niya kapagbabayan. Even Philip, nakita niya po niyang sign. Philip is just only a waiter. Philip was not an apostle, nor was he a part of the original disciple. Ara lang sa dito, kada magtipon-tipon o kung magwaliman ang mga disipulo, ara sa dito para mag-serve. Balan mo naman pag mag-serve. Kung mag-serve ka rin sa pagkaon, kung ara ka dito, may baluhan mo kung ano ang ilang mga istorya. So, Philip, nagkaroon siya ng burden to preach also the word of God. Philip proclaimed the message of the Messiah. When the people heard what he had to say and saw the miracles, the clear sign of God's creation, they hung on his very word. Many who could never stand nor walk were healed that day. Sa preach niya mga puno sa atong Ginoong Jesucristo that Jesus saves. Sa nakabati, ang tanan sa Samaritan City, sila grabe ang ila kalipay kay ang mga may sakit dito nag-alayo. Si Philip lang to. Grabe kay isog si Philip. It is because of the Holy Ghost. And Philip says na gamay na. Iya syudad. Tayo willing ka ba? Willing ka mo magpakaon? Why? Kung magpakaon ka mo, dira na makitaan ng kamaayo sa Ginoo. Bisa hindi na kamo mga buyog. Ang Ginoo na maghatag sa inyo. There is a story in the Bible na grabe ang pabor ng ginhatag sa Ginoo sa inyo. It is because of what? It is because of extravagant hospitality. Extravagant giving. Now even Paul, si Paul Gapon, when he preached the word of God, anong iupuhan ni Paul? Sa nabatihan nila, kung sa kalamutan mo sa tao, nang kinanglan nila na maayon. Ang gibuhat na lang nila, it is because of faith. There, inside, in their heart, nagpunting sila sa madamo, gagmay-gagmay lang na tela, gipahin nila kay Paul, kinalangin nila sa may sakit, naanin. And that is a sign because Jesus saves. If you believe. Wow, that is an extraordinary. Hindi lang, bisan pa man ang nagkakain-alin. Tanan ng butang, walang imposible. It is because of what? It is because of the word. When you hear the word, you believe and you embrace it. And now, faith. Nagadako. Hindi lang sa sakit, kundi sa tanan na butang, hindi lang sa sige na kalimutan, bisan pa man sa sunod na kinabuhi. So just like this Shunammite woman, we can read it in 2 Kings chapter 4. This is what the Shunammite woman, how extravagant hospitality, ano kamaayo ang ipagkita niya sa Ginoo. Paano nyo, hindi nga story, silip ko, hindi mo man ako na-preach ko, kay nabatihan ko, na kumpleto ang preaching eh. So, di ko magparte. So, this story, it is about faith of the Shunammite woman. And then, this story, when we were together with my wife, ara kami sa kalisod, wala kami sa putang,
700 club in GA 7. Because if I look only those words, kung dito lang sa among simbahan, wala man. That's why when I hear Peter Kairos, sila niya kung sino ang mag-donate sa 500, 1,000, magpadala siya sa city. Saan nagpadala siya sa city? Gi-record ko, it is about the Shunammite woman. I listen to this story. Adlaw sa surprise sa katuig. Siguro magbintis man, pero sa isa kasimana, halos kita. Because of what? Wala na may nakabulig sa what I need is the Word of God. I don't know. So sinigyan is the story. One day Elijah went to show him, and a will-to-do woman was there. Isa na manggaranong na babae who urged him to stay for a bit. Every time Elijah na maglakad sa dito, nagalakad sa dito mabalay. Kundi nga na mag-ani lang siya, kung may ara siya prayer meeting dito madapit, dito malugan, pero the Shunammite woman urged him to have meal. Na magkaon na na isa niya balay. Wow! And she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in tighter to eat bread. Okay? So what then? So I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Sa sige-sige dito, nagahampan siguro about the Word of God, sila niya, this man, he discerned that this man, Elijah, is a man of God. Because the Spirit of the Lord dwelleth sa sina ng propeta. So hindi na nga, wala ka lang ipakaon sa isang araw, pero hindi ka lang ipakaon. Kapag hindi ka magpakita, kinaputong ka rin, nadaliin ka sa balay. Ako naniintindihan ko kung may halagaling nga pastor, kinagalang pakaon natin. Hindi na siguro naglaw, na libre. Siguro mo. Siguro ang taga-iban. Amen. Pero that is your faith. Okay? So I know that this woman often comes away, is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in a bed and a table, a chair, and a lamp for him. Hindi lang siya pakaunon, kundi silid niya sa baka niya, mabuhat na dito sa lugar, dito sa may attic, sa may room. Kabutangan ta sa room, butangan ta sa table, butangan ta sa lamp, butangan ta sa bed, sa katre. Kay gusto niya, this woman that is man of God will stay 24/7. Ang mga gusto sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo that He dwell His Spirit in your heart 24/7. Ang mga nasubok, nag-fill in ka sa Holy Ghost after 24/7 a week. Ari ka naman din. Hallelujah! Para mamati naman, para mapulong naman. Kaya muni ang sikreto sa pagkamaayo sa aton mga kaptanan. Hindi ba sa gawan? Siligan sa mga pastor, di ba? Ginasplayan siya. Sila mo ito mabudlay. No? Pero ako lang mo na ubos ang bugas. Ara naman ang bugas. Okay. Basta panagulod na lang. No, ang presensya. So one day, Elijah came, he went up his room and lay down there. He said to the servant, Gehazi, call the Shunammite woman. So he called her, and she stood before him. Elijah said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us.
commander sa mga sundalo. Siling niya wala. Okay na mo yan sa akong pamilya. Okay na mo yan. Punsi ka nun, wala na siya. Manggaranon siya. He is weird. Weird. So ano ba kayo niya? Wala na. Pero, wala naging pray, wala naging pagayo because of extravagant hospitality. Tungod sa iya kang maayo, nagipakita sa sinan ng propeta. Ang propeta nagsiling sa iya. She replied, I am home among my own people. What can be done for here? Siling niya kay Isai. So he called here and he stood in the doorway about this time. Siling ni Isai, siling niya, meron ko lang siya mula sa bata. Kaya iyan ba na tigulan na. Sila niya, about this time. About this time. Sila niya, he called her. So he called her and he stood in the door. About this time. Next year, Elijah said, you will hold a son in your arms. Isa ka tuig, umpisa subok sa sining na oras. Magaptan mo, may bata ka na, siling niya. Pero anong siling sa babae? No, my Lord. She objected, don't mislead your servant, O man of God. Siling niya, no. No, my Lord. Siling niya. Hindi mo ko pagdagaan. No, hindi mo ko pagdagaan sa kumpiyansa. Hindi ka ba pinutin? Siling niya sa mga ano yung gano'n? Hindi ka ba pinuti? Siling niya, buwan ka pa na alakad ka pa naman sa Ginoo? Pero, he reject no, ang inangamabutang. And then siling, but the woman became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elijah had told her. Wow! Kung maayo ka sa Ginoo, tanan inahatag mo sa Ginoo, tanan niya pagtayaw inahatag mo sa Ginoo. Magabot ang panahon na may ara isang alagad sa Ginoo nga magsiling. Nabatunan mo na ang grasya sa Ginoo. Sunod bulan, magmaayo ng iyong kinabuhi. Sunod tuwing, may malay ka na. Sunod tuwing, may doktor ka na. Kung ano man to, ang iyong mga na-desire sa iyong kinabuhi, basit hindi ka naman naman. Kasi siling ka ni James, faith without action is dead. We should always do our action first in the eyes of God. Especially sa ilang next week. Amen. So, ang mga din sa inyo, masisiko-siko lang. I mean it. Because sa isang kabutang, just like for example, ang gate sa Jerusalem, sa libuhan nila, pila sila ng 1,000, pila ng adlaw. Because of what? Because of the manpower. Eh, kung talang-talang din tayo itong pinuliganay. Hindi lang kapoy, kundi sadya ang atong mabansyagan tanan. Amen. So did the child grow, and one day he went out to his father, who was with the reapers. My head, he said to his father. So sabi niya, nagsakila ko ng ulo. So it is about 12 years old. Sabi ng mga Bible scholar, pag 12 years old na sila, pwede na sila makupod sa ilang na tatay dito sa ba. Because, nagkaroon ng heat stroke. Nasakit niya ulo. Kulang siya sa tubig. Siling sa niya tatay. Dalhin niyo siya doon sa kay nanay niya. Alam na alam ng tatay kung saan dadalhin yung anak na mahina na. So, kinalasan ito sa iya nanay, ang nota, the miracle child na batayan. Amo na, nasa ang mga kabataan, mayanan tayo sa eskulahan,
university, may anak kita title, may anak kita baskin, anong maabot sa akong kinabuhi. Amo lang galing niyang leksyon na ako natutunan. Pero pagkapun sa panahon, kung kuwakon ka sa Ginoo, kakinanglan ka sa Ginoo, tanan nga pagkaputan ka nga sa imo, kuwakon sa Ginoo. Paglapit ka na 40, upuso sa Ginoo, kuwakon imo nga pagkaputan. Kaya man, siya na mag-supply sa iyo. He will going to confirm His word sa niya. I will supply all your needs according to His riches in His glory by Christ Jesus. Sila ko sa kinabuhay ko. Dahil mamastirahan ako sa iyo. Mahal ka ng Ginoo. Sila ganit sa pag-isa ka lalaki. Ang akong tatay, pastor. Sila sa tatay ko, mapastor man ko. Hindi ko yan, pastor! Mapastor ka? Hindi! Naging magpastor! Hindi yan, kapilating iwat-iwat. Hindi yan! Ay, pwede na kapigado ang mga buhi. Kung sa pastor ka. Ang problema mo, ayaw ang doktor, may kanan may sakit, kailangan sa'yo, pero mabayan. Kung pastor, bilang ka pa, kasi ikaw kumata. Sorry. Oh? Ano ang doktor ka? Pastor ka? Pero sa tinawag sa Ginoo, wala rin sa mahimo, may baskin ano nga butang. Wala rin ka-prosper sa iya kinabuhi. Sa akin dapat ang Ginoo, silin yan. Sukat-sukat na ditawat ng Ginoo. Wala sa adlaw nga nawad-an ko. Himayaon ang Ginoo. Siya ang pinakamaayo sa tanan-butang sa siningang kalibutan. Pisan pa man sa tanan niya kalakitan. Wow! Ano sining sa natin? Sa uli na sa Revelation, worship God. Ano na nabuhatan mo? Kaya sining sa ino, I will come quickly. Mabalik siya. That's why, kung di ka magkabalo mag-worship, wala. Mabilin ka. Hindi ka makalakan dito sa gold. Ano itong pure gold? Siligalit. Sa Revelation 21, hindi ko kabisado na. Pero, may kakampi mo lang na maasa. Pero, ang gold dito, clean. Grabe. Sili ko hindi na kumakandoy sa gold ring. Kaya ang gold ring, 24 carats lang, pigil ka. Ang gold ring, para lang sa for currency. Ginatipo na as gold bullion na i-deposit dito sa pinakalat ko, nga bangko, kaginakambiwan sa kwarta. Kung sino ang pinakatamo ng gold, siya ang pinakamangaralan. Ang muna sa World War II. Grabe ako tayo sa gold sa mga hapon. Dili sa aton. Baskin, nagdumpok sila, gimbombahan sila sa atomic bomb, pero after sila, dako sila, nagbango tayo sila, because dako ang ina-deposito. Ano nga din yung Pilipino? Ginatago na ito, global. Well, amen. Saudi kita. Sakit niya ulo. Napatay. Bunsi ka noon. Kung ipinakuhan ka sa Ginoo, na ayaw ka, pininiwan, nagkasakit ka. So sa sinara ko ta, naghipos lang ang nanay. Wala din siya nagtingo. Andyan sila niya. Tagayin mo sa tangki. Tagayin mo sa imo na mag-blind dito. Yan din ka talaga. Ipatay ng tatay. Paano ka ba? Kung patay na, ano po ito mo? Siyempre magkikasa ng tela na puti. Pero siya wala siya nag-isip siya. Because, pataan niya. And then he sat at the donkey, and then siligyan sa driver. Pasing! Hindi ka mag-unta ang doon, hindi ko sila. Diretso dito sa Mount Carmel. Where Elijah nag-alistan. Siguro, pag-aanok siguro sa donkey, wala break. Diretso. Pag-abot nito, lahat siya, pusipon
Jesus nagyapon siya. Siling ni Elijah, "Look! The Shunammite woman." Sugat na siya. Siling niya kay Isay. Sugat na siya. Kagpamangkot na siya. Sang tatlo ka pabangkot. Kumusta ka? Kumustahin mo ba na? Kumustahin mo ba ka? Pero ano siling niya? Sa kinambalan sa Isay, okay lang. Wala, problema. So, patay ng bata, okay. Kaya sino ang niya-focus? Si Elijah. Kaya si Elijah ang nag-pronounce o nag-declare sa sinakabutan. So, wala niya na ang magpuhin niwa ang Diyos pinaagi kay Elijah. Amo na, kung ginaayo ka sa sinakabutan, nagkasakit ka man, mabalik ka ng yapon din. Kay dire ka nabuksan ang imuho ng ulan. Amen. So sa pagkakata dito, hinil daw kang nakapun sa tingin ni Elijah ang babae. Daw gusto galing siya itikwang, nakasayin kayo, itikwang tiklo doon. Ni Isay, sinigay. Di pagbuhatan na. I know that she is in deep trouble. Wala akong kabalo, wala isugit sa inuusapan. Wala ipabalo sa ako. Pero I know, aral siya sa kalisod. So sa sinanutan, sila niya, Lord, nananayo ko sa imo sa bataaw. Sili ko ba hindi mo? Hindi ka pinutay sa akon? Siling siya, dali, huwag akong mga gamit, lakat ka dito, siling niya kay Isay, kung sino ay mo masugatan, hindi ka magsabang, hindi ka man magtango. Ako na basahin mo, hindi wala ko nagkautang, ako nagsipon na ito. Sige na ka dito, kalipatong mo ang tungkod sa iyang anahong, sa iyang noong. Pero wala nabuhi ang tayo. Wow. Pero silid sa babae, dinig ng Diyos alang sa sumong na namatay na hindi ikoyamang lakat pa ulit na hindi taka upon. Mapulit ka. Kaya hindi mo po na ginoon. Basta nagsisikan. Amo na, nga malakat ka dire, para manuhod ka dire, magsinta ka din sa Ginoo, hantod hindi ka din makabuhi, hantod hindi mo makonfirm na makupod siya sa iyo. Ang iyan na talan na spirito, ano ba na, siling sa babae, he is a will woman. Mangkaranon siya, pero ang pride niya, gikuha niya, nagluhod siya sa isa ka propeta. Wow! Kahit bisan anong mamanggal ng aras saya, hindi kaya buhion ng bata. Pero nalakat si Elijah dito, nagsulod siya sa room, kang ang ina na room, ang muna ang dinubuhan para kay Elijah. Pero kung makita mo sa story, ang magaling na, dinagaling butang ang bata na ang bangkay sa bata. So sa dito na sila, Elijah prayed. And then, gihaan niya ang bangkay sa bata. Wala pa na diri, wala pa sa batay kung sino diri na alagad sa Ginoo na nagapa sa bangkay. Pero si Elijah, gihaan niya. May mga testimony sa Africa na habang nagawali sila, millions ang aral dito. After a while, may aral na sila patay, di kung sa dalawang sa safe na buhay. Siling ni Reinhard Bonnke, isa sa kagamay na bata, na kung sa German, and then may aral na talang, may nagtalang na isa ka preacher, United Pentecostal, dito sa may gubat, ipabalakot niya. So siguro nagkaroon pa sa ila siguro. Pagkatapos ito, nanantoy siya. Kaya nga, hari nagkabot na din, yung wala kami sundo. Ang mga
Pagod maestro dito sa PHS, sila niya, sir, tungkol kinakambal mo nga, ano ka nito rin, wala mga mesa compensation, wala mga mesa utang. Pariyo ka mo sa akong nasama. Nagapamuhan na sildo. Pero, saksikin pamuhan si Reynard Party about preaching the Holy Spirit. Sila niya, magabot ang panahon na ilan na Africa, the blood of Jesus Christ will flow on that place. Sa natuman nila sa Ginoo, sa nag-preach si Reynard Party. Wow! Millions ang tao na nag-attend. Thousands of people receive Jesus Christ. Wow! Grabe. So, bisan pa man kay Elijah, bisan pa man ang tanan ng mga story, dire, hindi ni matulad-tulad, tungod, ini nakahatag sa kamayuan sa billions sa mga tao, hangtod karon. Sa ginapan niya, the body grow warm, nag-init, ang lamig na langkay. And then he stand up, cross the room. Naglagat-lagat siya. And then he prayed again. Eyes to eyes, mouth to mouth, hand to hand, and then the boy sneezed 7 times. Nanagsing siya. 7. Hansing! Pero nagbuhay siya. Ilang lang 7? Hindi ko na ano kasi dito boy. 7 yun. Sa nabuhay siya. Simple lang. Sila lang nila. Oh! Dala na sa dito sa iyo nanay. Wow! That is faith. And every time the Word of God will be preached, there is a sign of miracle. And finally, sa verse 8, hindi naman nag-abot ang kalisod sa kinabuhi. Pero mas maayo kung ara ka sa Ginoo, kay kung mag-abot na galit ang drought o kung ano na butang, may aragin pagpainumdum ang Ginoo. Sa wala pa natabo, nagsiling na ang man of God na magbandi na kamo sa lugar. Kaya may mag-abot na famine. That is why it is very important to listen carefully to the instruction of our Lord Jesus Christ. Pag siling niya, hindi ka nakatira, ka mag-preach ang mulong, hindi pwede. Kung siling niya natira, hindi tira. Kaya maupod ko sa iyo. Because the very most important thing is the presence of God. Siling niya ni sabi mo kay Moses, pwede ko ihatag tanan sa inyo. Paunahon na mo daw, pero hindi ko mupod. Pero siling ni Moses, kung ihatag mo man lang sa amon ang tanan ng pagkabutang, kung hindi ka magupod sa amon, hindi na lang. That is how important the presence of our God. So, giyabalan sila, naglakad sila, tapos ng pamilya, nagbalik sila. Sa nagbalik sila, gipangayon ng liwanag niya na lupa sa hari. Siling sa hari, damo pa siguro ka nasubilayon, pero tugay-tugay ang kamaayon sa Ginoo because of the extravagant giving, hospitality, servisyo. Walang nalipakan sa Ginoo. Sa nag-abot sila dito, nag-abot si Lisa. Siling sa hari, oh Lisa, ano ato? Yan, istoryahin ko ba? Istoryahin ko ba sa nag-abot dito sa babae? Kagstong bata na nabuhi. Sa ating istorya ni Gihisay, ang inang panahon, nagpalapit ang iloy sa bata, siling niya, hari, amuni, sila ni, ang mag-ina, amuni ang bata, naging buhay sa Ginoo. Draw kay Elijah. Siling sa hari. Ha? Kamuga dito? So siling niya, sa iyan ang sa mga kaupo dito, sa mga opisyalis, sa 7 na tuig, nga wala sa harvest. Sumahan nyo kung kapilang ng harvest
yung Ginoo. Amot gani. Hindi ko lang kami bago na mo tani gamay namin. Pero okay lang yapon kay Agnes nakaplagan na rin. Amen. So muna nang pila kayo sa atong Ginoo kung kita nagaservisyo. Pero in Hebrew, selected, what is the true faith? So, ang tanan niya ba'y pagtuo, nag-prosper. Pero may ara ng gyapon na wala ng prosper. Pero ara gyapon ng pagtuo. Silingan din in Hebrews chapter 11 verse 35 to 39, when women receive back their dead, just like I'm sure may woman, o kung itong bata kasi nilang ni Jesus Christ, tabi ka, tubig. Nagtindog tayo ang patay na bata. Sila niya, inig, magtindog ka. And then, others were tortured and refused to be released so that they might gain a bitter resurrection. Wow! Tanan silang i-torture ang tanan na may pagtuo. Daw kaya na sa twist about our faith. Tanan i-torture, pero kung mag-confess sila na magtalikod sila sa Ginoo, i-release sila. Pero anong sila nila? Bahala na ba si Mano? Basta hindi kita magtalikod sa Ginoo. Ang ibang ginagamit. Ang ibang was being destitute, persecuted, mistreated. Wow. They were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. God had planned something better for us, so that only together with us would they may be perfect. Kaya nung gusto sa Ginoo, hindi ang pagtuo na nakaservisyo kita sa Ginoo tungod lang sa butang sa silingang kalibutan. Gusto niya nga ang atong kahay mag-aangklangit dito sa walang katapusan na kinabuhi. Mapuno sa sa precious stone kag pure gold. Kung wala na pa kayo nito, kundi you have to worship God sa tanan na panahon. Because ano silingan? Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Silipagin sa Ginoo, once more, I will shake not only the earth, but also the heaven. The words once more, according to the word of God, indicate the removing what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. So, samtang arang dan diseributan ng pagkinabuhin kita dire, uyugon kita sa Ginoo nga uyugon. Uyugon na din nga uyugon ang imong kinabuhi. Hasta ang mabiling na lang pagtuo. Wala na nag-existing. Pagtuo na din. Sa tanan na butang, pagtuo na din. Kung nagatuo ka, ang tanan na butang, mabuhi. Bisan pa man ang handong mo, ang imong dream sa kinabuhi, patay na. Pero mabuhi ng Japon, kung may anak ka pagtuo, it will come to pass. Because never will I leave you, never will I forsake you. Finally, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen? Praise the Lord. Hallelujah.
Yes, Pastor Noah. Praise the Lord. Hallelujah. Just like Paul, ano ba yung pangayon natin? Subungaga. Samtang si Paul nagawali. Ang nakita niya ang isa na lalaki na hindi makatindog. Sa crowd! Saan nagsugatan na yung ila na mata? Wala na siya magduwa-duwa pa. Siring ni Paul, get up! Tindog! Dahil ang ina na lumpo, nagtindog, nagdalagan-dalagan! Kaya daw nakatindog lang siya, nakalakad siya, halin pa sa bata niya. Halin pa sa bata siya. Amoy na ang gahog sa natong Ginoo. Hallelujah! 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 Kung ano man ang pangayoon mo sa Ginoo, siya ang atong igumaw na Ginoo ka wala imposible sa iyo. Tanan nga butang, siya ang kibuhat, hisan pa man. Kung ano ang pangayoon nyo, healing, blessing, pabor, palapit ka mo sa iya, subong. Feel His presence of our Lord Jesus Christ. Kung wala na tabuhaton, kundi to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah! Hallelujah! He's the King of Kings and the Lord of Lords. He's the Alpha and Omega. He's our everlasting Father. He's the strong tower. He's our Jehovah Rapha, Jehovah Shem, Jehovah Jireh. Sa mga balay, sa mga pagsimba, nagapista ng Ginoo. Hindi naman